Okay, so this time naman, punta naman tayo sa ating inventory section. So, dito mo i-record or ililista lahat ng inventory na meron ka. So, bukod sa inventory section na to, makikita mo rin dito kung magkano yung actual price ng inventory mo. So, meron tayong inventory value. So, nakalagay yan dito. So, stock inventory value. Okay? So, kaya importante yung inventory kasi kasama yan sa dashboard natin. So, makikita yung value niya. So, paano ba ito ginagamit? So, syempre, add inventory lang naman yan. So, kiklik mo to, and then may lalabas na ganitong window. So, dito tayo mag-create ng inventory. So, nakita nyo, merong add item dyan. Tapos, sa baba nyan, meron tayong items. Okay? So, ito yung table natin. So, paano ba ito gamitin? Una, pwede kang maglagay kung kanino ka bumili ng inventory mo. For example, ABC Store. So, kailangan to para naman sa expense record natin. So, yung pangalan ng store. Okay? So, yun lang naman yung pangalan ng store. Tapos, cash ba? Gcash ba? So, cash lang, syempre. Then, add item tayo or meron tayong first item dito. So, for example, new item tayo since wala pa tayong record. So, new item. Ano ba yung item na gagamitin natin? Kunyari, short bond paper. So, hindi. So, simulan natin sa A4 muna. A4 size bond paper. Bond paper. Bond paper. Then, choose file tayo para naman sa picture ng ating bond paper. So, saan ba tayo nakasave? So, punta tayo sa desktop. POS. POS images. So, hindi ko alam kung bakit walang preview yung aking computer. Pero ito yan, A4. Yan. So, meron na tayong preview. And then, pilapan din natin yung mga susunod. So, meron tayo ditong quantity bot. So, ilang piraso. So, pag pinindot mo, meron din tayong tooltip para tulungan ka kung para saan yan. So, nakalagay dyan, ang ilalagay mo daw, how many packs, rims, rolls, boxes, or pieces did you buy? So, since bond paper to, isang rim yan. So, ilang rim daw yung binili natin? So, isa. Okay? Then, lagay mo dito, rim. Rim. So, one rim. Tapos, how many inventory units are inside one buying unit? So, ilan daw laman nung isang rim? So, lagay mo dyan 500. So, 500 pieces. Then, meron ka dyang inventory of unit. So, pieces yung gagamitin natin. So, ibig sabihin, malalagay sa inventory mo, 500 pieces. And then, magkano bili mo sa isang rim? O kung dalawang rim yan, so, lagay natin dalawang rim. So, magiging 1,000 pieces na yan. Kasi, ang isang rim is 500. 500 pieces yung laman. So, since dalawa, magiging 1,000. Kung gagawin natin tatlo, magiging 1,500. Okay? Then, total cost ng tatlong rim. Say, let's say 200 per rim. So, total cost niyan, 600 pesos. Tapos, ma-auto-compute na kung magkano isang bond paper. So, 0.40 cents yung isang pirasong bond paper. Then, save or add mo na yan. So, meron ka ng first inventory item. Okay? So, meron ka ng first item sa inventory mo. Ngayon, pagka sumilip ka sa dashboard mo, meron ka ng stock value or stock inventory value na 600. So, yan yung halaga nung stocks mo. Since bond paper pa lang yung nakalagay. Pero, syempre, hindi lang naman bond paper yung ilalagay mo. Kaya, dadagdagan mo pa yan. So, balik ka dyan. Then, add inventory ka ulit. So, pwede mong lagyan to, pwedeng hindi. So, punta ka na lang dito. So, kung magre-refill ka ng A4, kiklik mo na lang dyan. Pero kung wala pa, syempre, new inventory ka. So, lagay mo yung pangalan ng new inventory. Kunyari, photo paper naman. So, kunyari, 3R photo paper. So, lahat yan, iisa-isahin mo. Then, choose file ulit tayo para sa photo. Hanapin ko kung nasan dito yung 3R. Gcash, laminating film, long. Shit, hindi ko mahanap. Paano ba hanapin? Ito, photo paper na lang. Photo paper. Yon. So, nakapack yung picture natin. Tapos, pila pa na natin yung ating table. So, quantity bot, syempre, pack naman to. So, ilang pack daw yung binili natin. So, kunyari, 5 packs. Tapos, quantity per unit. So, ilan yung laman ng isang box, ng isang pakete? So, 20 pieces yata yung laman ng isa. So, lagay mo dyan 20. Kaya, ang total nyan, sa 5 packs, meron kang 100 pieces. Okay? So, pieces, gamitin nating unit. And then, magkano mo siya binili? So, isang pack,
sabihin natin 30 pesos. So, 5 pack yan, 150. Lagay mo dyan, 150. So, pumapatak na yung isang pirasong photo paper, 1.5. So, piso and 50 sentimo isa. Okay? Then, pag pinindot mo yung save, masisave na yan. Pero kung gusto mo pang magdagdag, mag-click ka lang ng add items dito. Yan. Tapos, ito, select item ka ulit, panibago. So, new item. Ano ba yung new item natin na pwedeng gamitin? So, for example, long bond paper naman. Long bond paper. So, yung choose file, pwede namang wag mo nang lagyan ng picture. So, restock level pala, hindi tayo naglagay ng restock level. So, dito, lagyan din natin ng restock level dito. So, restock level natin 200. Dito sa nauna, restock level ng photo paper natin 20. So, yan yung pinaka-marker natin na konti na lang yung stock natin pag na-reach na yung ganyan. Siyempre, kung meron tayong 100 pieces, pababa ng pababa yan hanggang ma-reach niya yung 20 pieces item natin. So, mag-a-alert na yung system natin na nasa restock level na tayo. So, ibig sabihin, kailangan nang bumili ulit. So, balik tayo sa long bond paper natin. So, quantity bought. So, ilang rim yung binili mo. So, 3 rims. Tapos, palitan natin tong nakasulat ng rim. Then, ilan yung laman ng isang rim? 500 pieces. Up. And then, magkano? So, let's say 220 pesos. So, pumapatak na isang bond paper is 0.15. Ay, hindi. Mali ako. 3 rim yan. So, yung 3 rim, ang total nun, 660. Okay? Then, save. So, ngayon, meron na tayong 3 items sa ating inventory section. Now, ito yung magic. Kailangan, pagka binind na natin yan, so sa kada purchase natin sa POS, kunyari documents print, dapat mababawasan yung laman ng stocks natin. Okay? So, ganun talaga dapat. So, for example, simulan natin sa 3R photo paper. Hindi, sa A4 bond paper muna tayo. So, pagka pinindot mo yung A4 bond paper, meron ka makikita dito sa gilid na bind. So, yung bind na yan, pindutin mo yan. And then, lalabas dito lahat ng items dun sa iyong POS. Hahanapin mo lang kung alin ba dyan yung gumagamit ng short ng A4 bond paper. So, type mo dito A4. Yan. So, ito, documents printing A4. So, lagay ka dyan 1. Tapos, short A4, 1 ulit. So, yung mga items na yan, kapag pinurchase mo yan doon sa POS natin, mababawasan yung iyong mababawasan yung stocks mo. So, dati walang ganito sa previous version eh. So, ito, mas madali ka na makakapag-bind ng items. So, yan. Lamination, mali. Hindi ito bond paper. Hindi rin to bond paper. Photo printing na to. So, alisin natin yan. So, hindi yan kasali. So, ito lang. Okay? So, after nyan, click mo na yung save. So, ngayon nakabind na yung bond paper natin. I-bind din natin yung 3R photo paper natin. So, bind. So, type mo dyan 3R. 3R photo printing. Ito. So, consumes per sale, isa. So, kada benta mo, isang photo paper yung nagagamit. Okay. Okay, so yung long bond paper, hindi pa yan nakabind. So, gawin na lang natin later. So, punta muna tayo sa POS para makita natin kung mababawasan ba talaga. So, POS. Tapos, punta ka sa 3R photo printing. So, 3R photo printing. Ito, 3R. So, 3R. So, let's say 5 pieces ng 3R yung pinurchase ng customer natin. Automatic, 5 pieces dapat yung mababawas sa inventory natin. Tama? So, proceed. Oo nga pala. Dapat mayroon tayo dito. Sige, mamaya na. I-proceed ko muna to. Tapos, accept payment. Yan. So, tapos na. Kailangan, pag sinilip mo yung inventory, bawas yung 3R natin. Ayun o. 3R natin, after purchasing, nabawasan na siya ng 5. Kasi nga, nakabind na eh. Nagbind na tayo. Kada may magbibili ng bond paper, mababawasan na siya. So, ganun gamitin yung inventory section. Ngayon, pagka sinilip mo siya sa dashboard, makikita mo yung stock inventory natin, tumaas na yung value. Okay? So, syempre, pag may nag-purchase dyan, mababawasan yung inventory, mababawasan din yung value ng ating stock value.
So, matatransfer siya sa total sales na siya.